Okay, palala ko merong naka-raise hand sa Zoom. Yes, Marijando, marami pang tanong dito bro, pero unahin muna natin nakarisan bro. At si Sarap ano kain pala, na. don't, 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 Don't food forget while your your mouth. mouth. Don't fall. Don't Don't fall if your Don't fall. food. Don't fall if your talk is mouth. Don't forget your mouth is food. Okay. Mary Baliktarin mo Jane. yun. Mary So, Jane sige. Perez. Bro, kung sakali nga pala naalala ko yung kagabi. Sana kapag subukan nyo rin tawagin sina Christian kapag nandiyan sila, sina Aljan para baka sakaling para makapag-participate sila bro dyan do. Yes. Sige, brother na noon. Sister Mary Jane. Hi, Bro Jando, Bro John Ray, at Brother Angel po. Yes, Hello. sister, baka pwede po masinagan ba sa Tagalog? Masilayan pala. Masilayan bro. Masilayan ang iyong magandang mukha, sister. Yung open yung camera para makita yung mukha. Sabi pala ni Elizabeth Zamora, from Iloilo po, please shout out po. First time kong manood ng live at isa po akong followers mo. Yes. Straight to the point. Okay. Atin na Shoutout po maibigay. sa'yo, sister. Pwede ka rin mag-follow sa akin. Okay. Sister Mary Jane, go ahead. Ayan po, makikita na po ba ako? Hello. Yes, sister. Good evening. Welcome back. Okay na po ba? Makikita na ba ninyo ako? Yes, sister. Yes po. Hindi yata tayo nakikita ni sister. Blind po si sister. Blind Naku. po yan. Hindi na makikita niyan. Sayang, di Yes, niya yes. makita ang kagwapuhan ko. Opo, pag nakita niyo makita niyo sa personal si Bro Jando, naku, oo, siguro talagang dahil Masasabi mo talaga, Star ala, Trek. totoo pala si Aga Mulak. Sa Bisaya ba, sister? Sa Bisaya ba, sister ba? Dila rayoy labod. Masasabi ni sister sa akin, ay, yan pala si Jando. Kamukha niya si Aga Mulak. Char. Char. Go ahead, Sister Mary Jane. Hello po. Ang tanong ko lang po, yung ano po, lalagay po ng anong tawag yan, yung implant pala sa kamay. Ano, 'di ba sabi nila ano pang family planning po 'yan, 'di ba? Ano kasalanan po ba 'yan? Ano labag po ba 'yan sa simbahan? Brother Romer yan. Brother Romer, go ahead. Kasi Brother- po may na-massage po ako. Hello po. May na-massage po ako po nung nakaraan araw, may customer po ako. Hindi po niya ipa-massage yung kabilang kamay kasi may nakalagay na implant. Pero ang tanong ko po sa kanya, ano hindi po comment sa babae. Pero yung implant pala, yun siya yung parang in-inject pa o hindi ko alam ko. Basta nakalagay daw sa kamay. Pero hindi daw ipagalaw yung kamay na implant. Kaya isang kamay ko lang minasahe. Yan lang po. Brother Romer, sa'yo yan. bro. So, bawal po talaga yan. Hindi klaro yung ano mo bro, yung boses mo bro, hindi klaro. Ayan bro, klaro na bro. Parang Yan. naipit ka ng dalawang malaking bato. Parang ganito, Mariromela. Parang ganito. Ito. Ayan, maganda yan. Yan, okay na yan. Ay, sira yata itong ano na to eh. Parang ka naipit na malaking silo. Ay, sira na to siguro. Sige. Yan, okay Yan, na yan, bro okay Romer. na. Maganda na yun. Maganda na yung ano, bro. Reception. Okay na, bro. Pinalitan ko. So, ganyan po. Bawal po talaga yung implanon yon. Kasi, di ba, sabi ni Doc Rene, talaga na inano na niya yan, tinapik na niya yan, at tinanong na din natin, bawal na bawal po lahat ng contraceptives. Kasi, pinapatay
pinapatay mo talaga yung mga ano, yung nabubuo na mga yung life doon sa tiyan kasi sabi ni Doc Rene, yung sabi niya kapag meron kang ano din, yung anong tawag niyon, yung parang anong tawag yun, no? Nilalagay doon sa mga babae, yung contraceptives, may 3 kang bata sa isang taon na pinapatay. Kasi ang nangyayari pala niyan, kapag meron ka noon, meron kang implanon or Depo-Provera na ini-inject, tapos iba pang contraceptives, yung katawan pala natin, hindi pala siya nagbibigay ng pagkain doon sa baby na sana ay doon sa nabuo na buhay doon sa tiyan. Hindi nagbibigay yung katawan ng pagkain. So anong nangyayari? Namamatay at nalalaglag. So yun pala ang purpose ng contraceptives, contraception. So pinapatay natin yung mga nabubuo na buhay doon sa sinapupunan. So based on our experience po sa Office on Exorcism and Deliverance, meron kami na pasyente doon sa Bohol na sila Bro Sherwin yung nag-handle. So, hindi nila alam na merong nilalagay pala. Anong tawag nun, Bro Angel, yung nilalagay doon sa merong sinulit, yung parang, anong tawag nun? Yung nilalagay sa babae na para hindi mabuntis, parang T? Ligation? Hindi, parang T yun na pinapasok doon sa ano talaga. Ayode. IUD? IUD. IUD. Okay, IUD. okay. So, IUD. IUD. So, ang nangyari pala doon, yung possess na yun, na-possess kasi nakaupo sa upuan. And ano talaga yung damit niya na itaas tapos nakita yung tiyan. So nung nilagyan ng exorcism water yung tiyan, biglang lumutang. Lumutang talaga siya na nag-vibrate. Tapos yung tiyan niya, ang daming maliliit na kamay na nagbakat doon sa tiyan. So grabing, ang dami talagang kamay na maliliit na kamay ng bata. So pagkatapos ng deliverance, tinanong natin yung pasyente, gumamit ka ba ng IUD pills or Depo-Provera or yung implanon? Sabi niya, gumamit po ako ng IUD. So grabe, ilang taon na niya na ginamit. For example, 10 years na ginamit, 10 times 3, so 30 life na pinatay mo doon sa sinapupunan. Kasi sabi ni Doc Rene, sa isang taon, 3 bata ang pinatay mo. So sa 10 taon na ginamit mo yon, 30 ang pinatay mo na walang kamuwang-muwang. So meron din isa ako dito na pasyente dito sa Bukidnon. Grabe talaga grabe yung niya, nanginginig siya tapos nagsusuka. Sabi ko, meron ka bang implanon na nilalagay doon sa niya, yung sa arm, yung sa braso? Sabi niya, meron akong nilagay. So anong sinabi ko sa kanya, tanggalin mo yan. Kasi yan ang dahilan kung bakit na nakapasok yung mga demonyo sa katawan mo. Alam ninyo, pagkatanggal niya, totally healed. So grabe yung healing doon. So meron din tayo sa Bohol, isa din yung 15 years old, pinalagyan ng nanay ng implanon. Bakit? Kasi kapag wala silang pera, yung anak niya binibenta niya doon sa isa ding albularyo na suki niya, pinapagamit. So grabe yung trauma ng bata hanggang sa lumayas yung bata, napunta doon sa Lobok, inadapt siya ng mayor, tapos biglang na-possess. Tapos nung kinapa natin yung doon sa braso niya, tapos nilagyan ng exorcism oil, grabe yung sigaw ng mga demonyo. Anong sabi nila? Huwag niyong tanggalin yan kasi dyan kami dumadaan. So doorway pala ng demonyo yung implanon, yung contraception. So sa lahat ng mga nanunood ngayon, kung meron kayong contraceptives na ginagamit, tanggalin nyo na po iyan. Kasi hindi kayo pwede na mag-serve sa Diyos, na you cannot serve both God and Mammon, sa Diyos at saka sa demonyo. Kaya nga po, kapag meron ka niyan, tanggalin nyo na po. Kasi ang dami na naming experience na dahil sa contraceptives na possess.
meron din doon sa Bohol, doon sa Cebu. Tinataningan na siya ng doktor kasi malaki na po yung tiyan dahil po sa pills. So anong ginawa? Cancer na yun ha, stage 4 cancer. So pumunta siya kay Padre. Pag deliverance, nag-react. Ang laki ng tiyan niya, parang buntis din. Pag 3 araw, anong nangyari? Pagpa-check up niya sa doktor, totally healed. Nawala po yung cancer. Kasi yung pills pala, nabuo pala yan dahil po doon sa mga prostitute. Yung mga prostitute kasi, para sa kanila yan. Kasi multiple partners yung inaano nila, yung kinakasama nila halos araw-araw. So, na-create yan para pag inom nila, hindi sila mabuntis. So ang tanong, yung mga kasal na sa simbahan, bakit kayo gumagamit niyan na hindi naman multiple partners ang kinakasama ninyo? Yung asawa lang naman ninyo. So ang tanong, bakit kasama kayo doon ang intention doon para lang sa mga prostitute? So hindi, kaya nga ang dami ngayon na nagka-cancer dahil po doon sa ginagamit na yan. So iwasan po natin sana kasi nandyan talaga yan sa 5th commandment, thou shall not kill. Tapos may pinapatay natin yung mga inosente na buhay na wala pang kamuwang-muwang sa mundo, sobra pa yan sa giyera na namamatay. Halos taon-taon, ilan, thousands ang namamatay. So sana po na gumamit po tayo ng yung natural. Kaya nga kapag bago ang kasal, pre-kana, hindi po pre-kama. Kasi yun ang kalamitan sa atin is pre-kama eh. Pre-kana, nandun yan. Inaano yan eh. Yung tinuturo yan. Yung yung natural way para po na hindi mabuntis. So sana po yung yung na seminar natin ilagay po natin sa utak natin. Huwag po yung ilagay lang sa paa. Kasi kapag hindi natin nilagay sa utak, na po 'yan, yung anong tawag niyan, kasalanan na po 'yan. So obligasyon po natin na kung ano ang tinuro ng simbahan, dapat po natin na isabuhay. Kasi ang devotion pala, ang epekto ng devotion is transformation. Kahit na doon sa prayer, ang epekto ng prayer is transformation. Ang tanong, nag-transform na ba tayo sa harap ng Diyos o hindi? So yun lang ang sagot natin, Bro Jando. Okay, Hello, go ahead. Bro Romer. Bro Romer. Hello, nandyan ba kayo? Sige, go ahead, go ahead. Yes po. Marinig. Oo. Yung, yan, in-plan, ano yung tawag? In-planom? Ano yan? Planon. In-planon. Ano pala yun, yung nilalagay sa braso, yung parang, Opo, nilalagay yan sa parang, para yung toothpick o para Parang- yung hindi. Toothpick, parang butil ng parang butil na nilalagay doon sa braso mo. Nililibing yan. Tapos kailangan po talaga na nililibing, kapag kaya, Mm. Hindi pala napagsabihan ako ng naging customer ko po kasi masayista po ako. Hindi ko pwede yung isang kamay niya na naka-implant. Kaya yun pala yun. Yung may nilagay pala doon nakalibing. po nakalibing yan. Tapos tayo isa reflexologist din ako. So ikaw masahista. So ganito pong tandaan natin kapag dapat po tayo marunong kumapa doon sa for example sa ovary, di ba? Kung masahista ka, alam mo yung ending nerves doon sa ovary ng isang babae. So alangan naman lalaki, di ba? Kung makakapa mo yan, kapag mabilis yung tibok niyan or may makakapa kang something, alam mo na kung buntis yung babae or hindi. Kasi yan din, meron akong naging pasyente noon sa reflexology, kasama ko, hindi ko alam na hindi siya nagsabi na buntis siya. So nung nagpa-reflex siya sa akin, nung nakapa ko talaga yung sa niya, ovary niya, lakas ng
lakas ng sipa ng ano eh, yung pitik. Sabi ko, buntis ka ata. Sabi niya, kaya nga ako nagpa-reflex kasi gusto kong ipatanggal. Delikado din 'yan sa ano, sa lahat ng mga reflexologist at saka naghihilot, mag-ingat po tayo. Kasi ang daming nagpapamasahe for the sake na tanggalin nila yung abortion na pala, yung pakay nila. So ako careful ako diyan kaya nga kinakapa ko diyan yung mga estudyante kalimitan. Natatanggal talaga 'yan yung sa ano nakakapa-abort talaga yan kahit na yung hilot na malakas ang hilot tsaka yung ano sa reflex delikado din. Hindi lang yung ano ha, hindi lang yung mga implanon. So sa akin kapag mga ano may mga estudyante na nagpa-reflex sa akin, tinitignan ko talaga yung ano, yung ending nerves ng ano ng sa ovary. Kasi kapag ka doon, kapag ka nakapa mo yon tapos grabe ang pitik niyan, grabe ang sipa niyan, or meron something na makapa ka, kasi malalaman natin yan eh, yun, nagpapalaglag yan. So tanungin talaga, kasi bawal yan. Pwede tayo maghilot, pwede tayo mag-reflex, as long as 8 months to 9 months, or 7, 8, 9, pwede tayo maghilot niyan, kasi kumakapit na po yung bata doon sa sinapupunan. Pero 1 month to 6 months, delikado po yan. So yan lang po ang ano maibigay natin na explanation. So yan lang po, Sister Mary Jane. Okay po. So, maganda sana Bro Romer no kung mag-meet tayo sa personal tapos i-demo nyo po ako kasi meron kasi ano hindi ko yung basic massage lang kasi sa akin hindi ko talaga alam yung kalaliman ng yung naturo nila yung reflexology pero hindi yan agad-agad na ano do na lang focus ganun kasi yung sa amin kasi scientific massage therapeutic in Swedish massage lang yun sa amin pero meron Ay, din hindi reflex yan. O hindi yan po kasi most of our experience po talaga kasi nagsimula ako niyan 2006. So doon sa yan sa mga ano, doon sa mga sa simbahan din yan, apostolate yan ng simbahan yung San Pedro Carlungsod, alternative healing ministry din. So pinapractice kami niyan na talaga na kapag ka merong ganito, makapa ka talaga na ganyan, meron kang sakit sa kidney or kasi malalaman namin mataas yung sugar mo. Depende talaga yan sa ending nerves kung gaano na po siya kalala. Kasi kahit na konti lang na press niyan, magre-react na yung ano, yung nagpapa-reflex. So alam namin kung ano talaga ano ang kadahilanan kung bakit masakit 'yon. So depende po 'yan sa experience ninyo kung ilang taon na po kayo nag-practice niyan. Tapos gaano katindi yung ano yung training. Kasi sa amin na training, isa-isa po talaga mga functions na mga ganyan. So mag-ingat sa lahat ng mga naghihilot ngayon, nagmamassage mga therapist, wag ninyong isugal dahil lang sa pera yung sa mga tao na ang pakay nila is abortion. Kasi alam namin talaga na mga estudyante ngayon pumupunta lang sa reflexology center para ipadiin yung mga ano, yung parts na yan tapos gusto nila hard. Magtataka ka bakit. So, 'yon, delikado po 'yon. So, 'yun lang ang sagot natin. Okay. Okay po, Bro Romer, no? Ako po ay 2021 pa po ako nag-massage po, nag-training po. Okay. Blind massage kasi yan sa amin, oo, blind massage. Kaya blind Sige din po. ang nagtuturo sa amin po, oo. Okay. So, kaya pa So, naman tignan nyo na siguro, lang no, po. wala na, magtanong na lang siguro, magtanong-tanong na lang before namin masahiin. Pero meron din akong namasahe na sabi nila, huwag ko daw idiin yung sa may, ano tawag yun, sa may hips, kasi kaka-opera lang daw sa ovary. Okay, Yung sa sa mga likod lang ganyan daw po, yung, sister, kapag major operation po, 1 to 2 years po talaga bago ninyo hilutin. So kapag 6 months pa yan, 8 months pa yan, or 1 year pa yan, huwag talagang hilutin. Kasi may nangyari na po niyan doon sa amin na hindi talaga siya nagtatanong. So yung
pag ano kasi pag reflexologist, pag sa reflexology, pag tinusok mo yan, binigyan mo ng pressure, malakas yung daloy ng dugo, yung circulation. So anong nangyayari doon sa mga natahi doon sa internal organ, for example, yung major operation na natatanggal po yon, natatastas na nagsusugat, internal bleeding ang mangyayari doon. So delikado, kaya careful din kami sa mga ganyan. Tinatanong talaga, kahit na yung mga binubunutan ng ngipin, bawal po talaga yan hilutin for 1 year. 1 year yung sa ipin, for 3 months, 4 months pwede na yan. Pero kapag bagong-bago pa, delikado po yan kasi lalakas po yung doon, yung daloy ng dugo kapag binigyan natin ng pressure doon sa mismo sa katawan nila. So yun lang po ang sagot natin, Mary Jane Perez. Salamat po, Romer. So next time, mag-share na lang po ako next time, no, kung okay lang po ba sa inyo tungkol po sa massage. Minsan kung malilito po ako, okay lang po ba? Ay, okay po kasi rin na seminar rin kami diyan, so paano gawin? So anong dapat gawin, ano ang bawal at ano ang hindi bawal. So yun lang po. Okay po, babati na lang po ako, no, para mabigyan po natin ng iba, no, kasi tatakbo po yung oras. Binabati ko po yung mga kasamaan ko sa PPP supporters, si Sis Carol, Sis Lizelle, si Sabina, at sa mga blind po na kasamaan ko sa PPP supporters, no, at kay Brother Erwin Taradel po, nakasama ko rin sa trabaho po, at punto por punto supporters din po siya. Kaya lagi po siya nakikinig sa YouTube, hindi na po siya makapag-Zoom kasi busy rin po siya kasi alam niyo na trabaho ng massage therapist. Kapag pagod, hindi na makapag-Zoom. Lalo na rin ako po kapag pagod. Pwede naman gaano kalakas yung namin, yung massage na tinatabawaan namin. Lang, katamtaman lang. Pero sa awa ng Diyos, may time din na medyo mingaw, mingaw sa Tagalog. Sa awa ng Diyos, hindi yan masiruhan. Okay pa rin. Maka-income pa rin kami kahit papano. Kahit maliit lang o maliit man o malaki, okay lang. Masaya pa rin kaming lahat. So, at hi na lang po kay Kuya Noriel Mantos at sa lahat-lahat na lang ng mga blind na tagapakinig ng punto por punto supporters o hindi blind po, lalo na po sa kay Sis Opel po na sa Bukidnon po. Sa lahat-lahat na lang po na di ko na kayo may isa-isa, no. Father Darwin Kitgano po sa ating spiritual director. At kay Charis Anbarias po na isa ding blind teacher, kay Sis Mary Willin. At lalo na po sa inyo po, nandyan sa Zoom po, sa lahat-lahat na lang po, kay Brother Christian Yuan, kay Brother Aljan, kay Brother Jando po, thank you po Bro Jando sa pag-entertain nyo sa akin, kay Junri, Brother Angel, lalo na rin sa iyo Bro Romer po, at sa kay Cecilda po, at sa lahat na lang po ng punto per punto team supporters, no. Naway po pagpalain po tayo ng Diyos, no. So bukas siguro kung nandyan si Father Darwin, baka papasok po ako. Papasok po ako kasi may katanungan pa po akong iba po. So okay lang po ba sa inyo po? Pasok ako bukas po kapag nandyan si Father Darwin po. Hello po. Ay, okay. Okay pa, so alright. Basta hindi lang ako antokin. Basta hindi lang ako antokin po kasi mag-work na po ako sa Monday. Oo. Salamat Okay. po. I love you all po. God bless. Ingat po. Okay, thank you sa iyo, Ma'am Mary Jane. Ayan, no, sa iyong pagtatanong.